Lods, magturo ka naman paano mag-Spanish kahit basic lang. Oh, magandang ano to, magandang suggestion. Alam niyo, Lods, si Querés vivir aquí en España. Spanish. Si quieres vivir y trabajar aquí en España, una cosa que más importante es tienes que aprender cómo hablar en español. Wow! Intindihan nyo yun? Sinasa ko lang, Lods. Chos! So, ganito mga Lods, syempre, gusto mong tumira dito sa Spain. Okay? Hindi naman po pwede na hindi ka marunong mag-Spanish. Kasi ang talagang salita nila dito ay Spanish or Catalan. Catalan sa Barcelona. Kasi merong iba't ibang dialect din dito sa Spain, mga Lods. Dito sa Madrid, ang talagang salita nila, parang sa atin Tagalog. Sa kanila ay Castellano. Pero doon naman sa Barcelona, ang salita nila or ang dialect nila is Catalan. Okay? Kumbaga parang sa Cebu, Bisaya. Pero karamihan ng mga Spanish, ang talagang salita nila ay Castellano. Or yung alam natin Spanish. Pero meron bukod dun sa Catalan at Castellano, meron pang iba't iba pang dialect ang bawat lugar dito. Yung mga probinsya, mga Lods. Parang katulad din sa Pilipinas. So ayun na nga mga Lods. Siyempre, yung sinabi ko kanina ng Spanish, kung gusto mo na dito tumira at magtrabaho, kailangan, isa sa mga pinaka-importante na gawin mo o matutunan mo ay magsalita ng Spanish. Bakit? Siyempre mga Lods, ang salita nila dito ay hindi English. Okay? Kundi Spanish talaga. Marami naman marunong mag-English. Yung mga bagong generation ngayon, yung mga bata, super nag-aaral na rin sila ng English. Kaya nga yung mga kasambahay na kinukuha nila, alam nyo kung anong gusto nila talaga. Mga Pilipino, mga Pilipina. Kasi bukod sa maganda yung quality na tayo magtrabaho, nakapag-English tayo mga Lods. So nagiging advantage yun ng mga bata na tinuturuan nila. Na inaalagaan nila dahil natututo yung mga bata sa mga nani nila o sa mga kasambahay nila ng English. Minsan, yung mga Espanyol, okay lang sa kanila kahit hindi marunong mag-Spanish yung chika nila. Chika kasi ang tawag dito sa mga kasambahay eh. Ang mahalaga is marunong mag-English. Siyempre, plus factor yun sa kanila. Mas magbe-benefit sila. Tsaka alam nyo ba, kahit yung iba dito, kahit mga professional sila, hindi sila ganun kagaling mag-English. Kumbaga nag-i-stick talaga sila sa language nila na Spanish. Sa bagay, kahit naman Spanish lang salita nila o alam nila, nakita nyo naman ng Spain, napaka-unlad na bansa, di ba? Pero ngayon, sa bagong generation, mas ina-adapt na nila ngayon, naiintindihan na nila na mas okay na matuto ng English. Siyempre, sa dami ba naman ng turista dito? Yung mga turista nagpupunta sa sentro, for example, sa lugar ng Sol, karamihan ng kinukuwang empleyado doon nakakapag-English. Kaya talaga advantage para sa mga Spanish na marunong ding mag-English. Majority ng mga tao dito ay Spanish talaga ang salita. So, syempre, ikaw na ekstranghero or stranger or Filipino na titira sa isang bansa katulad ng Spain, kailangan mo talaga matuto or kailangan talaga natin matuto mag-Spanish. Syempre, para din yun sa atin. Para marunong tayong makipag-usap talaga sa kanila, lalong-lalo na kung halimbawa nakakaramdam tayo ng hindi maganda, sinasabihan tayo ng hindi maganda, mas magbuti na yun na alam natin kung anong ibig sabihin nung sinasabi nila. At syempre, sa pang-araw-araw na kailangan mo, syempre kailangan mo talaga mag-Spanish kapag bibili ka ng pagkain. Kapag mamamasukan ka or maghanap ka ng trabaho, syempre kailangan marunong ka mag-Spanish. Kapag sasakay ka ng mga transportation at lahat ng mga transaction dito, karamihan talaga o majority naka-Spanish. Okay? So ako mga Lods, nag-aral ako dito sa Spain ng mga 2 taon. Ang naging level ko ay hanggang B2. Ang pinakamataas kasi is C2 kung di ako nagkakamali. A1, A2, B1, B2.1 pa nga, tapos B2.2, tapos kung di ako nagkakamali, C1, tapos C2. Yung C2, ayun na yung pinakamataas ang alam ko.
So, sa school, ang masasabi ko sa inyo, maganda talaga na mag-aral kayo sa school. Kasi doon, obligado kayo na magsalita talaga ng Spanish. Bawal mag-English. Then, sa school, malalaman ninyo, nagdadalaga. Sa school, malalaman ninyo kung paano gamitin yung mga salita. Kasi dito sa Spanish, merong pang lalaki na salita o pang babae na salita. Maskulino, sinabi ba? Pang lalaki, pang babae. Maskulino, femenino na salita. For example, itong chocolate. Itong salita ng chocolate or chocolate ay pang lalaki. El chocolate. Okay? Or the chocolate. Okay? O sa atin sa Tagalog, ang tsokolate. Pang lalaki, maskulino. Pero, ito naman, merong ano pa bang pang babae? Itong halimbawa, pagkain. The food. Sa Spanish, la comida. Okay? So, pang babae, la. Then, pang lalaki, el. El chocolate. La comida. Pero ito, donut. Pero sa Spanish, donut. El donut. Tama ba ako? Comment down below. So, ayan yung matututunan nyo sa school. Paano gamitin yung mga tamang salita. Okay? Marami kayong dapat matutunan o marami kayong matututunan sa school. Pero, mas matututo kayo once na in-apply ninyo o pinapractice nyo talaga magsalita. Kasi ganun din ako eh. Parang 2 taon ako nag-aral ng Spanish pero kapag hindi ko siya ginagamit, wala rin. Kailangan matuto kayo makihalubilo sa mga tao at matuto kayo na makipag-usap talaga ng Spanish kahit barok-barok yung Spanish ninyo kasi hindi naman nila kayo pagtatawanan. Iko-correct pa kayo ng mga nakakapagsalita or nakakausap ninyo. So hindi yun big deal kung barok-barok yung Spanish ninyo. Tsaka, mas matututo talaga kayo kapag pinapractice ninyo talaga magsalita. Then, manood din kayo ng movies, series, mga TV show in Spanish. Then, kahit may subtitle siya ng English, para mas maintindihan ninyo na ayun pala ibig sabihin ng salita na ito. Kapag nag-aral kayo sa school, mga lods, marami kayong maiintindihan o malalaman na yung mga salita natin sa Pilipinas ay kapareho rin ng meaning sa Spanish at malalaman ninyo yung mga meaning ng apelido natin. Kahit ako comprendo, ibig sabihin naintindihan or I understood ang meaning ng apelido ko. Yung Reyes, ibig sabihin mga hari, plural. Okay? Kasi ang singular ng Reyes ay Rey. 'Di ba? Sa atin sa Pilipinas ang pangalan sa Pilipinas ang pangalan na Rey is Rey. Pero alam niyo ba, ang ibig sabihin ng Rey sa Spanish ay hari. Then Reyes, yung apelyido na Reyes ay plural ng hari, mga hari. Marami kayong madi-discover mga lods kapag nag-aral kayo ng Spanish. Basta kapag willing talaga kayo matuto ng isang bagay, kahit gaano pa yung kahirap mga lods, gagawin ninyo. Basta kapag gusto nyo talagang tumira dito, magtrabaho dito sa Spain, unang-unang bagay na kailangan nyo matutunan ay mag-aral ng Spanish. Hola po! Buenas! Simulan nyo, Lods, yung pagsasalita ng Spanish kahit sa simpleng hola. Pag hola sa mga nakasalubong ninyo na mga kababayan natin. Kasi dito, normal na lang na kapag nakakita ka na kasalubungan ng kamag-anak, mag-o-hola kayo sa isa't isa. Tsaka magandang practice yun na nagbabatian tayo sa kalye. Kahit yung mga salitang buenos dias, buenas tardes, buenas noches, yan mga yan. Ganyan yung mga unang-una yung mapapractice kapag nandito kayo sa Spanish. Kung paano bumate, kung paano magsabi ng excuse me. Kapag halimbawa kaedad mo lang yung kausap mo o sasabihan mo, perdona, o mas matanda sa'yo, mas formal ay permiso o disculpe, ganyan. Then kapag magsasabi kayo ng thank you, okay? Ang common na sinasabi is gracias o mas formal, muchas gracias. Ayan, so kung tuturuan ko kayo ng lahat ng basic Spanish,
Medyo mas mapapahaba pa tong video na to. Kaya maraming tutorial sa sa YouTube doon. Pwede kayong matuto doon. Bueno mga Lods, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli and hasta luego mga Lods. Ciao!